Hello! Good evening sa lahat. Good evening sa lahat. Good evening sa lahat. Good evening guys. Tuloy kayo magtanong na ngayon. Hello. Kung ito ba is a batch 31 na live mo, no, this is for all of the batches. Good evening kay Adrian Silverste. Hi kay Aaron Vianzon. Sabi ni J. Burrs Tolentino, how's your day, Coach? I'm doing great. Hello, Coach. Kala ko yung live niyo po sa Lady Genius. Wahaha. Ikaw ata yung tanong about sa MSB. Sabi ko dito na lang eh. Ang gwapo niya naman, Coach. Sabi ni Ronaldo Valenzuela. Hindi, mas magwapo yan eh. Good choice pa rin po ba, Coach, maging... Good choice pa rin ba, Coach, ang graphic designing? The answer is yes. Kailangan ng isang graphic designer para sa mga thumbnail, content post sa Facebook, and mga communities nila. Shout out kay Sandy. Shout out sa'yo, Sandy. Kay Risha Faderon. Shout out sa'yo. Isang malupit na tao. Kailan ang MSB 3.0? By next week, ipopost ko na ang date ng MSB 3.0 natin. At dun sa ating malupit na announcement. Panggulo sa comment section ni Coach. Hahaha. Kapag VA, pwede po ba ma-outsource? The answer is yes. Pwede mo ma-outsource ang pag-VA. Actually, diyan ko nakuha yung idea. Kaklase ko, isa siyang partner ko sa restaurant sa Gensi Cafe. Hindi siya pupunta minsan doon sa restaurant namin. Tinatanong ko siya kung bakit. May nagtatanong, ulitin ko guys, may nagtatanong kung VA ba pwede daw gawing i-outsource din daw siya. The answer is yes. Ang malapit dito, ito yung first idea ko na nakuha dahil sa klase ko. Meron kasi akong restaurant na meron akong business partners na mga friends ko. At yung friend ko na yon, tatlo kami. Yung isa kong friend, minsan lang siya pumunta. Tinatanong ko bakit hindi ka palagi pupunta nung meron namang pinagkakagulo nung may trabaho ka ba? Sabi niya, yes. Siguro ang trabaho mo. Ang trabaho niya daw is dun sa nanay niya. Tapos, yung nanay niya, tinanong ko, ano bang new work mo sa nanay mo? Negosyo ba yan? Sabi niya, parang ganon. Sabi ko, paano parang ganon? Yung nanay niya is a VA sa isang client sa US.
Ang ginagawa niya sa client niya, yung nanay ng kaibigan ko, ginagawa niya sa client niya, is nagre-recheck ng mga email, nagsisend ng mga email templates sa mga tao, nag-aasikaso ng communities, and etc. etc. Sabi ko, so ang ginagawa mo? Sabi niya, yung nanay niya daw, inuutusan siya na gawin yung project ni client. Pag sinabi ni client na mag-send ka ng gantong email sa mga gantong email, mag-send ka ng mga message sa mga gantong nasa Instagram ko. Kumbaga, ginagawa ng nanay, kumikita ng sabihin natin nasa 70,000, ang binibigay niya sa anak niya 20,000. Ang natitira dun sa nanay niya 50,000. Na yung nanay niya, kinose lang yung client at pinagawa niya sa anak niya. Sabi ko, ay, pwede pala yun na. Mas ako na-realize na ganun pala ginagawa ng mga BPO. Naghanap sila ng client, nag-hire sila ng empleyado sa Pilipinas, mga call center agent. Tapos, yun natira sa kanya, sa BPO company na. Kaya pala, nagtataka ako, dati kasi nagtataka ako, bakit ang daming mga BPO na lagi hiring. Kala mo hindi na uubusan ng mga tao eh. Kala mo, unlimited yung pera eh. Yung pala, unlimited talaga yung pera. Kasi the more employees, more clients. Kaya, in short, pwede yung VA sa pag-outsource. Mahirap na nga lang kapag VA is verbal. Ayun yung mahirap. Pero kapag VA, click-click lang, hindi siya verbally, medyo mahirap. Ay, medyo madali yun. Pero kapag verbally mahirap. Like yung mga call center agent, medyo pag kinuha kang as a customer service representative na vocal, medyo mahirap siya i-outsource kasi paano kung hinarap ka niya, lalaki ka, tapos in-outsource mo sa babae. nag-iba yung bosses. Hindi ba? Hirap na. Napaka-pogi po ba ng glasses mo, Coach? Oo naman. Pogi yan. Coach, pa-shoutout sa bunso ko, si Keishu. Birthday niya today. Wow! Happy birthday, Keishu! Sana paglaki mo, maging successful ka. Meron kang bas-bas ni Coach pa. Anong magandang partner na aralin sa skills sa bukod sa graphic designing, Coach? Sa kanin masasuggest mo na hindi mababurnout ka agad? Ako kasi yung tao mabilis mawala ng gana agad sa ginagawa ko. Una, sasagutin ko muna yung unang tanong. Ano yung magandang i-partner sa skills sa graphic designing? Ang tuloy mong i-partner sa skills sa graphic designing is social media management. Kasi ang social media management, sila yung nagmamanage ng mga social media ng mga tao, sila yung nagpo-post ng mga content, sila yung nag-i-schedule ng mga content, sila yung mga nag-engage sa comments. Ngayon, kung ikaw na mag-graphic designer, tuloy mong i-offer yung social media management para ikaw na yung mag-create ng content, tapos ikaw pa yung magpo-post ng content. Ngayon naman, ito naman sa second na tanong mo, ano yung paraan para hindi ka ma-burnout ka agad kasi ikaw yung tao mabilis na mawalan ng gana agad sa ginagawa mo. So ito yung marirecommend mo. Lagi mong isipin, bakit ka ba nagsisimula magnegosyo? Isipin mo, what is the reason why you start? What is the reason why do you want to become successful? Lagi mong isipin na, pag hindi ko, ano yung magiging, ilagi mong isipin, ano yung magiging consequences kapag hindi mo itong ginawa itong isang bagay na to. Lagi mong isipin yun dahil kapag naisip mo yun, naisip mo kung ano yung why mo, gagawin mo yun no matter fucking what. Kasi ganoon ako dati. Yung nagsisimula ako magnegosyo, nababurnout din ako, nawawalan din ako ng gana, nawawalan ng motivation. Pero nung iniisip ko kung bakit ako nagsimula, lalong bumabalik yung aking dedication talaga at doon ako naging disiplinado.
lagi mong isipin ko ano yung reason mo. Ako, ang reason ko, kaya gusto ko maging successful, gusto ko habang bata pa ako, gusto ko mabigay at mapakita sa mga magulang ko na successful ako. Gusto ko, bago pa mawala sila sa mundo, is na-share ko sa kanila yung aking, ang aking kayamanan. Mapakita ko na kaya ko, iregulo ko sila. Dahil na kasing iba, mga kabataan ngayon is bata pa lang, nasa isip nila na hindi, party muna ako. Tsaka na ako magnegosyo. Tsaka na ako magseryoso. Bata pa ako eh. Yun na nga yung point eh. Bata ka pa eh. Wala ka pang responsibilidad. Wala ka pang anak. Diba? Marami kang time. Meron nagpapakain sa'yo. Kumbaga, napakaswerte mo kung ikaw ay isang bata at ang iniisip mo lang is magnegosyo, napakaswerte mo. Ano yun? Tawag ko doon unfair advantage sa mga nagnegosyo natin. Tips po para po makapag-focus lagi. Tips po para makapag-focus. Lagi po na ako nag-distract sa mga online games. Gusto mo bigyan ka sa tip? I-delete mo. I-delete mo yung games. Nakaka din eh. Kapag isipin mo, di ba? Parang ganito lang yun eh. Kapag ikaw ay nagbabasketball at nadidistract ka sa mga taong nakapaligid sa'yo, di umalis ka doon, pumunta ka sa basketball court na walang tao, di ba? Ganun din yan, kapag nadidistract ka sa games, delete mo yung games. Okay, delete mo, wala namang matutulong na sa'yo eh. Coach, saan po ba pwede maghanap ng client bukod sa mga website? Paano ko maghanap ng client bukod sa mga website? The best way to find a client bukod sa mga job sites is to find a community sa niche mo. For example, ikaw ay isang video editor na nag-e-edit ng mga short form clips galing sa mga podcast. Tayo yung naging client mo at gusto mo pa dumaming clients, ang gagawin mo, pumunta ka sa mga community, international community na mga nagpo-podcast. At sumali ka sa mga group na ginagamit ng mga nagpo-podcast. For example, Riverside, isa siyang platform para sa mga online or digital podcast. Sumali ka dun sa group na yun. At doon ka maghanap ng client, doon ka mag-cold reach. Cold outreach, ang ibig sabihin nun. Lumapit ka sa kanila, help mo sila, na yung tinuturo ko na indirect selling, gawin niyo yun. Pero rather than sa job site, sumali sa mga communities na same niche dun sa ino-offer mo sa mga clients mo. Ano po ba magandang portfolio? Google Drive or website? The best portfolio na gawin mo is both. Kasi website, aesthetically pleasing lang yan. Makita lang nila na may skills ka sa aesthetically maganda sa mata. Pero yung portfolio mo kasi, titignan din yan via Google Drive minsan. Kaya dapat Google Drive mo is organized. Coach, ano po ginagawa niyo para ma-break yung mga bad habits ng coach? Para ma-break mo yung bad habits mo, lagi mong iisipin, saan ba yung root cause of the problem? Kapag alam mo yung problem na yun, hanapan mo ng paraan para mawala yung root cause of the problem. For example ako, ang root cause ng problem ko is my environment. Nakita ko dahil lang pala dito sa environment na to, kakaganto yung buhay ko. Ginawa ko, from Cainta, doon ako nakatira, lumipat ako sa Cavite. At ngayon, naging multimillionaire na ako. Dahil
Doon ko na-break yung bad habit dahil lumalayo ako sa environment na alam ko naman na hindi ako mag-grow. Kasi minsan, yung mga tao nandun na sa environment na yun, hindi sila nag-grow. Masaya sila doon. Alam mo bakit? Kasi nandun sila sa comfort zone. Doon sila masaya, doon sila. Pero ako, ayoko lang na hanggang dito lang ako. Kaya ako lumipat sa ibang environment na alam ko na kung saan ako mag-grow. May access din po ba kami sa MSB 3.0? The answer is yes. Meron kayong access sa MSB 3.0 for free, wala kayong babayaran ni isang piso. Okay? Dahil mahal ko kayo. Isipin nyo, yung iba mga course creator dyan gagawa ng another version, tapos ibibenta ulit sa inyo. Ako hindi. I always want to improve my program and my community. Wala naman kayong inaas na mga free ebook. Wala naman ako sinabing bibigyan ko kayo ng mga free templates na extra pa. Wala akong sinabing gano'n. Pero binibigay ko ito extra pa para sa inyo. Nagpapagames ako. Nagbibigyan ko ng mga extra courses, extra ebook. Ginagawa ko ito na lahat ng mga to at bibigyan ng MSB 3.0 for free. Hindi, ginawa ko to para sa inyo, hindi to para sa akin. Kasi yung iba dyan, sabi ko sa inyo, kada post siya, kailangan may bayad yan. Ako, ginagawa ko para ma-improve ang ating program at community. Coach Franklin, sa panahon ngayon, ano po yung marirecommend nyo na niche for the people na gusto mag-start at hindi nila alam kung anong niche ang pipiliin nila? Siguro ang niche na dapat ang piliin nyo is kung saan mostly, anong industry mostly ang kailangan ng inyong service. For example, yung binigyan ko kanina ng example. Kunyari, video editing ang inyong service. Ano niche ang pipiliin mo? Hanapin mo, sino ba mostly na nangangailangan ng ganitong services? At nakita ko, mostly sa kanila, mga nagpo-podcast. Kaya ang ginawa ko, pumunta ako sa mga nagpo-podcast. Gumawa na ng sarili kong podcast para mapakita ko sa kanila na kaya ko na mag-edit ng long form. Gets nyo? Maghanap lang kayo kung ano yung mostly na industry na ginagamit. For example, graphic designing, more on e-commerce yan ang gumagamit nun. Coach, totoo po ba na mahirap na maghanap ng clients ngayong 2023? The answer is no. Isipin nyo guys lahat ng business sa buong mundo is kaya nyong kontakin. Hindi naman lahat ng buong business sa buong mundo is wala na clients eh. Lahat ng business sa buong mundo kailangan ng tulong online. Lahat ng business sa buong mundo nag-grow at nag-i-scale. Kapag nag-grow at nag-i-scale sila, kailangan pa nila na more employees or freelancers or agencies. Actually, yung supply and demand spectrum, ang taas ng demand. Yung supply, hindi pa nga natin na lahat eh. Sama nagsasabi, hindi, saturated na, wala na akong ma-close sa client. Ito yung isipin mo. Hindi porque hindi mo ma-close sa client, saturated na. Mali mo, yung binibigay mong servisyo sa kanya, mukhang tanga. Parang ganito lang yun eh. Nasa restaurant ka nga, nagbebenta ka ng pagkain, napakapangit ng presentation at ang lasa, tapos sabihin mo, wala nang customer. Pero nasa loob ka ng BGC. Wala nang customer, wala nang kumakain ng pagkain ko. Tangin na kasi ito, mga wala nang customer. Dapat nasisihin mo yung pagkain. Ganun din dito. Ang daming clients. Hindi porket wala kang clients na ang problema dahil nakukuha ng iba. Hindi. Maraming clients dyan, hindi ko na nakukuha. Baka kasi napakapangit ng ino-offer mong mga services. Kaya like ko sinasabi na always recheck yung mga gawa nyo.
Kung nag-send si client ng isang video, for example, video editing, nag-send siya ng isang video, gusto ko ganito yung style, tapos binigay mong video sa kanya, ang layo dun sa gusto niya, malamang hindi kanya kukunin eh. Kaya, always recheck on what you give sa mga client, kung sa quality board or hindi. Hindi lang yan, may nabigay ka na wala ka nang pakialam sa quality at dun sa magiging resulta ng client eh. Short-term thinking yan. Kaya always think, paano nyo ba matutulungan si client? Kasi pag natulungan si client, matutulungan nyo rin yung mga empleyado nyo while earning money. Coach, tips po ba paano po ma-handle yung focus mo sa lahat ng mga hustle mo from the start and paano nyo nalalaban yung procrastination? Binigyan ko kayo ng sekreto kung paano napagsasabay ito. Gumagawa ako ng book. Ini-improve ko yung MSB 2.0. Gumagawa ako ng bagong MSB 3.0 at meron tayong parating na bago na sekreto. Tapos meron tayong MSB Ball. Tapos nag-aasikaso ako sa mga contents ko, sa mga empleyado ko, sa mga TikTok long form ko, sa mga podcast ko. Tapos meron pa akong other businesses pa dyan while maintaining my healthy lifestyle. Everyday yun. Paano ko nagagawa yun? Isa lang yun eh. Time management at disiplina. Kahit ayaw mong gawin isang bagay, kailangan mong gawin kasi no choice ka eh. Ginagawa mo tong mahirap na to dahil alam mo in the future, kapag ginawa mo to, mapapadali ang buhay mo. Gets nyo? Hindi yung gusto mong madali ngayon, eventually, in the long term, in the future, mahihirapan ka. Gets nyo? Kumbaga, no pain, no gain. Parang ganun na rin yun. Pati disiplina. Disiplina lang. Coach, paano maging positive sa mga negative na nangyayari? Kapag meron nangyaring negative sa buhay mo, always think of this. Everything happens for a reason. Ayun ang motto ko sa buhay, kaya pinatuto ko yun dito. At ang reason kung bakit ko sinabi na everything happens for a reason, lahat ng mga negative na nangyari or mga bad things na nangyari sa buhay natin is meron niya magandang dahilan na binigyan ng Diyos sa iyo dahil kailangan mo siya para sa future mo. Diba? May nangyaring ganyan. Hindi, lagi mo isipin, may nangyaring ganyan. Okay, meron acceptable reason kung bakit binigyan ni God yung ganyang sitwasyon ngayon. Diba? Masasabi ko nga ngayon eh, na buti na lang nagka-pandemic, pero hindi ko sinasabi na buti na lang ang daming namatay na tao. Hindi. Buti na lang dumaan yung pandemic dahil ang dami kong na-realize, ang dami kong nakilala, nakilala ko yung wife ko, na tuklas ako ng bagong business ideas dahil lang doon. Kumbaga, ang galing eh. Diba? Isipin mo, meron pala mga bagay na akala mo negative or bad na problems. Pero, marirealize mo lang in the future na matatawanan mo na lang siya na parang, ang galing na to, no? Ang galing mo. Mapapagano ka na lang. Kaya kapag nahihirapan ka kumuha ng clients, kapag meron kang mga negative na nangyari sa MSB, etc., or kahit anong business pa man yan, always think of the bright side. Kaya nga may mga negosyante kapag meron naging failure or meron maling ginawa, buti na nangyari kasi at least alam na natin kung ano gagawin natin next time. Di ba? Everything happens for a fucking reason. Yun lang yung mapapayo ko, guys. Coach, how and where to get international client as 17 years old and as a beginner? Kapag nag-start ka pa lang, wala kang client, at bata ka pa lang, I highly recommend to learn and to work for free.
Mag-aral ka ng high income skill, like yung mga sinabi ko, social media management, Facebook ads, video editing, graphic designing, at kahit ano pa man dyan. Gawin mo lahat, gawin mo lahat. Pumili ka na isa doon, gawin mo yun as much as possible, galingan mo doon sa field na yun, at you need to work for free sa isang client, dahil dun sa work for free na yun, meron ka mag-gain ka ng experience, mag-gain ka ng skill, mag-gain ka ng recognition sa client, at malalaman mo na kung magkano ang worth mo. Gets mo? Hindi ka man makuha ng client na yun sa pinagtrabahuan mo ng libre, at least marirecommend ka niya sa iba. Kung hindi ka marirecommend sa iba, at least meron ka mapapakitang experience sa next client mo na what is your experience on video editing. At least masasabi mo na, I created videos on my past clients, ito siya, ganyan, ito yung mga nagawa ko, at ito yung mga naging views niya. Gets nyo? At least you can use that as a leverage dun sa next client mo. At least meron ka experience, skills, at knowledge. Alam ko maraming meron akong nakita sa MSB na MEMA coach na sinasabi niya na mag-start ka na mag-offer ng services kahit wala akong alam. Hindi mo na kailangan. Technically true. Pero hindi mo nagagalit. Naiirita lang ako kasi sinasabi niya na hindi mo na talaga kumbaga walang ambag sa buhay mo kapag pinag-aralan mo pa rin yung skills na yun. Technically, you can get a client kahit wala kang skills kasi yung empleyado mo naman yung magpo-provide. Pero, you have an unfair advantage sa mga ibang mga taong may-ari ng agency or nag-MSB din if alam mo talaga yung services. What if wala kang alam sa services? Pinagawa sa'yo ni client. Pinagawa sa empleyado mo, pinasa mo sa client mo. Okay na yun. Goods na yun. Pero what if lang naman na ang client nagsabi na, itong video editing mo okay naman kasi yung mismong video hindi mo na rotoscope ng maayos at yung sa likod naman niya mataas yung saturation. So ayusin mo kayong LUT na yan. Kaya ilagay mo tong download kong LUT preset dito sa Envato. Meron ka bang account doon? Meron ako dito Storyblocks at ganyan. Mga technical things na sa video editing. Wala ka na alam doon. Paano mo siya marereplyan? Paano mo siya masasabihan? Paano mo ma-explain sa empleyado mo kung wala ka naman alam? Gets mo? Kaya nga, it's still possible pero mas malaking advantage mo kapag meron kang alam na knowledge doon sa inaano mo. Kaya nga sinabi ko nga sa course mas maganda na mag-start ka muna sa freelance, tapos mag-outsourcing, tapos mag-agency. Kasi kung nag-agency ka kaagad, kung MSB pa ka na, nahihirapan ka na eh. Kung freelancing pa lang, nahihirapan ka na, doon pa kayo sa agency. Sabi ni Jerwin, "Hi Coach Franklin, thank you po. As of now, napag-close na ako ng 3 clients. More clients to come. Hindi ko na magagawa kung hindi lang sa mga advices nyo. Love you Coach, pa-shoutout Coach." Shoutout kay Jerwin Conde Oliveros. Love you too. Tignan nyo? Mahilig ako sa mga ganyan sa mga nagsasabi ng mga thank you na kumita na sila, etc. Sa mga kumita na dyan, you need to post your achievements. You know why? Kasi it can help you and it can help other people. Kasi pag nag-post ka, makita mo na maraming ma-appreciate sa'yo, maraming ma-inspire sa'yo, at doon ka magkakaroon ng fuel na tanga nagagalingan ko pa para maraming ma-inspire sa akin. At malupit pa nun, nakatulong ka rin sa ibang tao dahil na-inspire mo sila at nagkaroon sila ng bawas stress sa kanila na ito nga si ganyan, kumita na, paano pa kaya ako? Siya nga, phone ang gamit niya, ako naka-laptop, paano pa kaya ako? Coach, magkano po ang kaya niyong limit na pwedeng ibayad sa iyo through PayPal and Wise para hindi ka magka-problema sa AMLA? Actually, wala nang problema yun basta pakita mo na yung kontrata mo sa client mo
kapag na-target ka na ni AMLA, na takna mo saan mo kinukuha yung pera na yan, bakit million yung pumapasok dyan, pakita mo na may kontrata ka sa client na ito yung services na in-offer mo at ito yung binabayaran niya. Normal na yan. Bago pa nagkaroon ng MSB, dami na nagiging millionaires dahil sa pagbibigay ng services sa mga international clients. Coach, 3 months na ako sa MSB, still no clients. Any tips to improve? By the way, solid ni Coach Carl kausap. Co-experience talaga ako eh. Yun, si Coach Carl, marunong din yan. Malupit din yan si Coach Carl. Actually guys, si Coach Carl, si Carl kasi, kinuha ko siya siyang coach. Kasi sa lahat ng binibigay ko ng mga free enrollment, lahat sila na nananalo. Binibigyan free enrollment pero walang nangyari. Kay Carl kasi, nagmakaawa siya sa akin, nabigyan ko siya ng free enrollment. Sabi ko, this is my first time giving it away. Pero meron ba akong assurance na gagawin mo ba lahat? Lahat ng best mo. Ang gamit, wala siyang wala siyang mga malulupitan na gamit. Wala siyang assets. Wala siyang knowledge. Gusto niya na talaga maging successful. And then after that, grabe, nagulat na lang ako, nakita ko sa TikTok, nakapag-close siya ng 100,000 pesos na clients, 200,000, 300,000 a month na client. At kinuha ko siya para maka-inspire sa mga tao na paano pa kayo mga taong, gets mo, merong mga unfair advantage. Organic marketing naman, coach. Sige, anong tanong nyo sa organic marketing? Anong tanong nyo guys sa organic marketing? Kay Iman Gazi mo ba ito natutunan? No. Natutunan ko itong MSB dahil kay... Sino ba to? Actually, na nangyari na sa klase ko, tapos try ko rin sa pandemic at dumagdag na rin yung pag sa international content creator, si Dylan Singe at si Ty Lopez sa SMMA 2.0 niya. Coach, saan po ba ako makakuha ng quality na employee? Technically, hindi ka makakuha ng quality employee nang hindi nyo siya tinitrain at kinakausap at ini-interview. Kapag gusto mo kumuha ng quality employees, kailangan nyo ng kumuha ng maraming applicants. Kasi, kumbaga ganito lang yun eh. Paano nyo malalaman na ang isang prutas is nabubulok kung mag-isa lang siya? Diba? By the look, doon lang mo siya ma-judge. Pero kapag tinikman mo bawat prutas, lahat ng mansanas nilagay mo, pas meron doon isa nabubulok, alam mo kagad kung sino yung nabubulok eh. Ganun din dito. Kailangan mo ng maraming applicants para mag-compare mo sila sa isa't isa at mapili mo yung quality na employee na pwedeng mag-work para sa'yo. In what way do you outreach client? May mga script ka ba, coach, na templates in closing them? Technically, wala naman talaga akong templates. Pero I always do permissionless apprentice at indirect selling na tinuro ko doon sa loob ng MSB Course 2.0. Kapag meron kang lumapit sa kanila, bigay ka ng value, tapos indirect selling, tapos permissionless apprentice. Tapos, what are some key organic marketing tactics? Ang in-offer ko kasi sa mga clients ko is an organic marketing. Organic marketing is a type of marketing na hindi mo na kailangan magbayad ng pera sa Facebook ads, TikTok ads, Instagram ads. Hindi mo na kailangan magbayad doon para makabenta yung client mo
ng product or ng services. For example, meron akong isang client na ngayon, client ko siya at siya ay nasa fitness industry. Nagbebenta siya ng isang product na digital product para makatulong para sa mga tao na pumayat din. Nagbebenta siya ng mga blueprint, courses, programs at consultation. Ngayon, ang in-offer ko sa kanya is organic marketing or strategy how to sell a product or service without spending a single peso on ads using video editing, graphic designing at social media manager. Ang ginagawa ko noon, we create a lot of contents, valuable contents, at nagpo-post kami ng mga short form doon sa account niya, tapos pina-funnel lang namin through short form to long form to the webinar and the landing page na. Coach, mahirap mag-edit na gamit mababa specs na laptop. Nag-apply na ako ng proxy, mabagal pa din ang 1/8. By the way, DaVinci ang gamit ko kasi narinig sa mga classmates na mahirap daw kasi yung crack version ng Adobe. Advice ko siya. Ito magandang gusto kong sabihin. Kapag nahirapan ka, mag-aral ng isang way para matuto ka ng skills, pag sa video editing, I highly recommend CapCut. CapCut is number 1 talaga. Number 1 ang CapCut para sa akin sa pag-edit ng mga videos. Para sa akin I use After Effects, Premiere, DaVinci, and CapCut. CapCut para sa akin. Kasi kung makita nyo, yung YouTube ko, CapCut ang gamit doon. Mga long form videos ko, CapCut yun. Coach, mostly OLJ, low na yung mga offers sa video editing. Mostly, wala na masyadong direct line, puro company karamihan high standard sa candidate nila. Saan ko ba nakuha ng client na best direct line na makuha na wala masyadong maraming requirements. Sa OLJ, ganito lang yun sa mga job sites, minsan meron talaga mga lowball at meron naman mga agency. Lowball clients and agency clients, ayaw ko nun. Ano nga entertain ko? Lowball. You know why? Yung mga clients sa ibang bansa, alam nila kung magkano worth mo. Kasi tayo mga Pilipino, muo na lang tayo kung anong meron dahil kailangan natin ng pera. At dun sila masaya. For example, ako client. Kailangan ko ng video editor. Mag-post kayo ako dito sa job site. Magkano kayo sahod na gusto mong bigay sa kanila? 100,000, 80,000, or 50,000? 50,000, okay na yung budget na yun. Wait lang, post ko kaya. Try ko kaya mag-offer ng ng 10,000 or 15,000. Tingnan natin kung may kukuha. May kumuha. Si Joseph from the Philippines, kinuha. Ito pala yung worth ng video editing skills sa kanila. Ito na lang yung i-offer ko, 15,000. Kasi 15,000, kumagat sila Ayun yung point ko, guys. Yung mga tao or mga clients, may budget yan. Pakita mo na yung value mo. Dalawang beses na nangyari sa akin yun Ang offer nila sa akin, 30,000 naman. Pinakita ko yung value ko, pasabi ko hindi, 100,000, umuo ka agad sila. Kasi nakita nila, gano'ng kaganda yung services na binibigay ko. Kasi yun naman talaga yung kanilang offer Sinasabi lang nila, 15,000 lang. 30,000 lang ang kaya ko. Pero totoo talaga, mataas talaga yung offer nila. Sinasabi na lang nila para lang makita nila kung kakagat ka ba o hindi. Huwag ka lang kahagat. Kasi kapag kumagat ka dyan, ma-realize niya na, tama na. 30,000 lang pala ang video editor sa mga Pilipino. Dito lang ako kukuha. Gets mo? Sa totoo lang guys, ganito lang yan Lagi kong iniisip ganito ang MSB. MSB sa type of
is a type of restaurant. And we are all giving isang product sa mga customers natin is the food. And the food that we provide is iba-iba. Iba putahin ito, iba putahin nila, iba putahin ng katabi ko. Iba na putahe ko. We have our own uniqueness. Just find your own uniqueness and make your food great. Maging successful ang restaurant mo. Ganon din dito sa MSB. Kaklase mo video editing din siya, video editing din siya. Pero iba't iba ang genre. Iba't iba ang mga skills. Pagandahan lang, pagalingan lang ang labanan dito. Do you still outsourcing other businesses? Do you still other businesses? Do you still do outsourcing or other businesses ka na ngayong coach? I have an outsourcing business na ngayon. Frank Media. Frank Media ang agency ko. At meron ako mga clients na ang in-offer ko sa kanila is yung organic marketing nga. Yun nga yung package, kumbaga. Package siya na monthly babayaran ng client. Package of 5 services. That's 2 short form, isang long form, isang social media manager, isang copywriter. Copywriter gumagawa ng scripts, gumagawa ng title, at gumagawa ng description at ng caption. Social media manager, siya ay nagpo-post, nag-i-schedule, at nag-interact sa mga comments. Long form, siya ay nag-edit ng mga long form videos like podcast at mga YouTube videos. Dalawang short form, siya yung nag-i-edit ng mga reels at mga TikTok videos. Ay yung package siya binibenta ko sa mga clients ko. Sa mga nag-beginner pa lang dyan, wag nyo gayahin. Nasa medyo advanced na ako eh. Huwag kayo mag-package ka agad. Offer one service at ibigay mo yung best mo at kunin mo yung mga testimonial at kunin mo yung results. Kung okay ka na sa short form, long form naman, try mo. Mag-offer ka ng service, kunin mo yung testimonial, kunin mo yung results. Social media manager din, ganun din. Copywriting, ganun din. Kapag na-master mo na yung apat na service na yun at master na ng mga empleyado mo yung gagawin, doon ka na gumawa ng agency at mag-package na. Pero kapag nagsisimula ka pa lang, isa lang. Sa mga nanonood pala ngayon is soon, pero this year magkakaroon tayo ng event na this is a secret event muna for ngayon. At itong event na to is exclusively lang for MSB students. At this event is lahat ng mga milyonaryo sa MSB pupunta dito. Kaya ako nag-post kung sino ba yung mga nag-1M na dito dahil meron silang plaque or award na ma-receive nila through stage. Ngayon, kaya ko sinasabi ito, kung meron ka ng 7 digits or na-hit mo na yung first 7 digits mo, message me or message MSB Assist para makuha mo na yung plaque mo at makasama ka sa MSB event natin. By the way, this is the first ever event ng MSB. Sa 2 years na ng MSB, this is the first event na mangyayari. At gusto kong event na to is parang Oscars. Pero, secret na ibang details. Yun lang pala ang mabibigay ko for now. Abangan na lang ang post ko. Do you think we can replace by AI very soon? No. Ang wala sa AI is creativity.
Wala silang creative eyes. Ang dami kong ginamit na AI tools para sa video editing kasi naisip ko, pwedeng ma-replace na ng mga editor ko. Pero hindi talaga guys. Malayo. Pero in the future, sa tingin ko, malayo pa rin. Kailangan pa rin talaga ng marunong sa mata. Gets mo? At yung idea, ay hindi ma-replicate ng AI. AI is just a tool para makatulong sa mga taong gumagawa ng mga repetitive task. Repetitive task is like researching, doing an essay, doing a book, posting, caption, transcript, post, mga ganon. Mga repetitive task ay yung ginagamit na ng artificial intelligence. Even customer service na repetitive is may AI na din. Kumbaga, yung mga creative na kailangan pa rin ng mata ng tao, kailangan pa rin ng ano yun, ng utak. Ano po magandang recommend mong laptop sa pang MSB? Huawei D15, the best. Actually, ako, milyonaryo na ako pero laptop ko, Huawei D15. Parang sulit niya eh. Mura, hindi naman sobrang pangit, pero mabilis na din, na nakakapag-edit ka na din. Mga ganun. Kasama ba kami sa event kahit naka-enroll pa lang? No, makakasama doon is ay mga pay lang. Kasi there's 100 slots lang. Dito sa MSB, we are 20 plus thousand students. Sa community, unti pala nakasali kasi yung iba ayaw sumali sa mga community. Pero technically, we are 20,000 students na 20,000 members na dito sa MSB at 100 lang ang slots for that. So, mag-open lang ako ng slots sa secret na yun. Abangan na lang. Coach, pasagot po. Paano po maging media buyer coach? Any course na recommendation? Pa-approve din po yung testimonial ko, coach. If media buyer ka, I highly recommend wala pa akong alam na course na locally at internationally kasi hindi ko yung forte. So, tingin ko, mag-search ka lang dyan ng mga course. Actually, doon meron akong free course about dyan eh. Sa freebies ko meron akong free course about media buyer about Facebook ads So, check mo siya at pag-aralan mo. Hindi po ba naglalagang Huawei D15? Nope, hindi talaga. Kung sapat na po ba yung 1 to 3 months sa self-employed kapag nakukuha, para kapag kukuha ng employee, meron na ako mabibigay? Yes, pwede naman yun. Common challenges in organic marketing or tips para ma-push yung platforms mo. Common challenges in organic marketing or tips para ma-push yung platforms content mo to be seen. Okay. Ito, ito yung ginawa ko sa client ko. Isa siyang fitness coach. Nagbebenta siya digital product at programs at consultation sa mga tao regarding sa fitness. Ngayon ang ginagawa namin, hindi lang editing meron ding researching Kasi kapag nag-edit ko na ng videos, maraming videos, pero konti lang manonood. We always do quality over quantity. Sabi ng client ko, mag-edit ka ng 6 videos na TikToks a day. Sabi ko, ano ba gusto mo? Gusto mo ba marami kang contents or marami kang customer? Sabi niya, saan ba naman maraming customer? So, if you want a lot of customers, prioritize quality over quantity. Kasi kapag may quality, maraming makakita, maraming magtitiwala sa iyo at maraming bibili ng mga produkto mo. Kaya yon, from 6 videos a day, sabi ko sa kanya, gawin na lang natin itong 2 to 3 videos a day. So, ang ginawa namin is gumawa kami na contents na pwede mag-viral
para mapanood nila yung short form, tapos sobrang curious nila nasa yung long form, isi-search nila sa YouTube or pupunta sila sa LinkedIn bio. So mangyayari is gagawa kami ng good quality na video 2 to 3 times a day. Ngayon paano? Ngayon itong ginagawa namin, sinesearch namin fitness na keyword sa TikTok. Tapos yung ginagawa namin is meron doon filter, pagkapindot mo ng filter, lalabas doon by views and by month at by date. Nilalagay ko filtered by views na mataas ang views tapos this year. Tapos lalabas na lahat ng mga contents this year na nag-viral about fitness at we get the idea from the viral videos at we try to recreate them using our video editing services. Tapos mostly sa kanila nagva-viral kaya maraming bumibili ng products sa kanila. Ayun. Okay? Last question guys bago tayo mag-end. Last question. Last question. Any tips kapag kakausapin mo na yung client for interview or for negotiation? Ito na yung last question, guys. Ngayon, kapag makipag-negotiate ka sa client about dun sa price, always think of this. Always prioritize on... Wait lang. May dumikit eh. Always prioritize on selling on the solution. Hindi yung services. Solution ang ibenta mo. For example, sasabihin ko, I provide video editing services. Ito ay quality. Makakabigay ako ng maraming videos a month. Meron akong Google Drive. Marami akong storage. Magaling ako sa After Effects, magaling ako sa 3D. Wala silang pakialam sa'yo. Dapat sasabihin mo ganito. You're selling that solution, di ba? Sasabihin mo, okay, ako yung client, ano ba ang kailangan mo? Kailangan ko gumawa ng maraming content. Sasabihin ko, bakit mo kailangan ng maraming content? Para maraming makakita sa akin. Sasabihin ko, bakit gusto mo makilala? Gusto mo makilala kasi meron ako mga binibenta mga digital products like courses, programs, consultations at mga blueprint. So gusto mo gumawa ng content para makabenta ng product mo under your personal brand. Sasabihin niya, oo naman. So ang problema, ang kailangan mo dito is marketing. Hindi content lang. Gumagawa ka ng isang paraan para makabenta ng product. Sabi niya, oo naman. Ngayon sabihin ko ganito, that's great. Dahil sobrang daming mga agencies at freelancers dyan. Ang number one problem is they are just selling the services. But the problem is they're not selling the solution or the results that you want. Kaya sinasabi ko na kami, hindi lang kami gumagawa ng videos. Pinag-aaralan din namin yung retention, yung hook, yung title, hanggang pagdating sa hashtag, hanggang pagdating sa mga captions, hanggang pagdating sa mga font. We always do A/B testing. We always do trial and error. We always do anything that we can do para lang malaman namin kung ano yung secret recipe for your brand para mag-grow ka pa. And in 1 to 2 weeks malalaman na natin kung ano yung tamang formula or tamang video ang para sa iyo at we will recreate a lot of viral videos type of that. At doon ka magkakaroon ng maraming customers dahil maraming makakilala sa iyo at maraming ganyan. Kumbaga, always think like a businessman din. Always show them how can you provide solution to their problem.
Diba? Parang gano'n yung ginawa ni ano eh. Ganun yung ginawa ni Steve Jobs din sa kanyang iPad. Imbis na sabihin niya na, meron akong iPad. Ano to? 32 gig RAM. 42 gig ROM. 2-inch yung LCD. Ito ay mataas. Meron tong 3G. Hindi niya sinabi yon. Sinabi niya, this is an iPad. Mas nilagay sa pocket niya. At sinabi niya, 3 million songs just on your pocket. Sabi ng tao, boom! Tangina, grabe! 3 million songs nasa pocket, kailangan ko yan kasi ako dami kong dalang cassette tape. Di ba? He is selling the solution on the problem of the people. Ganun din dapat tayo. We need to sell the solution sa problema ng mga negosyante. Kaya sinabi ko sa kanila na hindi lang kami gumagawa ng video. We are creating results. Ganon. Yun na naman guys. So, it's 8 na. So, thank you sa pakikinig sa ating monthly live Q&A. So, ang next naman natin na live is sa September 8 or 9 si Coach Carl. Sunod naman noon si Coach Joseph at sunod naman nun is si Coach Briggs. At pakinggan nyo rin sasabihin nila, huwag kayo ma-bored dahil sobrang valuable yung mga sasabihin nila. So, maraming salamat sa mga pakikinig sa inyo. At lagi nyo tatandaan na mahal ko kayo dahil hindi ko naman ito ginagawa for wala lang naman kayong extrang bayad para bigay ko yung mga best ko, diba? Pero ginagawa ko to para maging successful kayo. Kasi in the future, kayo rin naman ang magiging coach. At kayo rin naman yung magtuturo sa ibang tao para maging successful din. Kumbaga, I'm just passing the information and the blessing and the knowledge para in the next generation, kahit wala na ako dito, kayo naman ang magagabay sa kanila. Diba? Okay ba? Okay ba? So, thank you sa pakikinig natin ngayon at mahal ko kayo. Don't always forget to help your classmates or your batchmates. Kapag merong nawawala ng gana, i-push nyo sila. Kapag meron na under-motivate, i-motivate nyo sila. Pag meron na kailangan dyan ng ideas, tulungan nyo rin sila. At lahat naman tayo dito magtutulungan. Lahat naman tayo dito, hindi tayo competitor. We are collaborators. Nagko-collaborate tayo sa mga tao dahil kapag lumaki din kayo, lumaki din siya, sabay-sabay tayo aangan. Diba? That is the line I always remember. I want a legacy before I live in this world. Tama yan. So, thank you guys. Thank you sa pakikinig. Mahal na mahal ko kayo. See you on the next live.